Magandang araw, magandang buhay. Lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa araw na ito mga lolo at lola, ibabahagi ko sa inyo ang magandang mangyayari sa June 30, 2025. Ano ba ang magandang balitang ito? Ang magandang balita ay meron po magaganap po na payout at ang makakuha na po ito ay ang mga pensioners sa Social Pension for Indigent Pensioners. Kaya naman po sa araw na ito, hayaan niyo pong ibahagi ko ang mga lugar kung saan may magaganap po na payout, oras kung kailan po magsisimula po ang inyong payout, at payout venue kung saan po kayo pupunta. At dagdag kaalaman na dapat niyo pong malaman sa requirements na dapat niyo pong kumpletuhin at mga dapat niyo pong gawin doon sa pag-payout. Kaya naman, ating pag-usapan. Attention sa lahat ng mga senior citizens. Social Pension Payout Schedule, June 30, 2025. Alamin natin ang buong detalye sa balitang ito. Inaanyayahan kita na tapusin mo ang video nito nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung gusto mo ang ganitong content na pinag-uusapan ang updates patungkol sa ating mga senior citizens, benefits ng ating mga senior citizens, payout ng ating mga senior citizens, at lahat pa ng mga bagay na dapat malaman nating mga senior citizens, ay isubscribe mo na ang aking YouTube channel. Dahil ang content ko po ay patungkol po sa mga senior citizens dahil ina-upload ko yung dapat nilang malaman ng mga benepisyo nila. At para manatili ka sa maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa, kinakailangan mong i-bell notification mo na para maging taga-upload ko ay manonotify ka. At hindi na natin papatagalin na pag-usapan ang bagay na ito, kaya ano pang hinahantay natin? Let's go! Sa Talaga Covered Court, sa June 30, 2025, may magaganap po na payout mula sa 1:00 ng hapon hanggang 4:00 po ng hapon. Sa probinsya ng Surigao del Sur, sa munisipalidad ng Madrid, sa June 30, 2025, 1:00 ng hapon, meron po magaganap po na payout. So ito po yung mga barangay na mag-payout. Sa Barangay Quirino, na may 265 pensioners, ang oras po ninyong payout 1:00 ng hapon sa Quirino Social Hall. Sa Barangay Linibunan na may 133 pensioners, 1:00 ng hapon sa Quirino Social Hall. Barangay Patong-Patong na may 121 pensioners, sa 1:00 ng hapon sa Quirino Social Hall. Barangay Panayugan na may 106 pensioners, 1:00 ng hapon sa Quirino Social Hall. May mga barangay na mag-payout sa June 30, 2025. Una na dyan ang Barangay Balongagan sa 8:30 hanggang 12 ng tanghali. Ang payout venue ay magaganap sa Barangay Hall. Barangay Buan sa 1:00 ng hapon hanggang 4:00 ng hapon sa Barangay Hall. Barangay Lawan-Lawan 8:30 hanggang 1:00 ng hapon sa Barangay Hall magaganap. Barangay Kasiklan 1:00 hanggang 4:00 ng hapon sa Barangay Hall. Barangay Bukon 9:00 hanggang 12 ng tanghali sa Barangay Hall. Barangay Durian 1:00 hanggang 4:00 ng hapon sa Barangay Hall. Barangay Consorcia 8:30 sa Barangay Hall. Barangay EG 8:30 sa Barangay Hall. Barangay Lingayaw 8:30 sa Barangay Hall. Sa probinsya ng Negros Oriental, sa munisipalidad ng Himalalud, sa June 30, 2025, meron po magaganap na payout sa 1:00 ng hapon. Attention sa lahat ng mga senior citizens sa Barangay Durian. Meron po magaganap na payout sa June 30, 2025 sa Durian Covered Court. Ang oras po ay 1:00 hanggang 4:00 po ng hapon. Pupunta tayo sa Bacong Municipal Social Welfare and Development Office dahil actually yung payout ay magaganap sana sa June 24. Pero ito ay na-move sa June 30, 2025. 8:00 ng umaga sa Bacong Auditorium magaganap. At ang panghuli natin ay sa Barangay Mambaid, Himalalud sa June 30, 2025. Ito pong official statement. Magaganap po ang inyong payout sa 1:00 ng hapon sa Judge Restituto V. Tuanda Junior Sports and Cultural Center or JRVTJSCC.
At yun po ang mga barangay na mapipayout sa June 30, 2025. At stay tuned lang po dahil sa mga darating na payout ay akin din ipapaalam sa inyo dito lamang po sa aking video dito sa aking YouTube channel. Sa June 30, yun lamang po ang mga kumpletong oras, barangay at mga payout venue na dapat nyo malaman. At kung hindi po nakita ninyo ang inyong lugar doon sa video, so ang inyong gagawin lamang po ay puntahan nyo po ang pinakamalapit na barangay sa inyo at alamin kung kailan po ang status or kailan po ang pension payout ninyo at ano ba yung status, saan po ba magpipayout. Lahat po itatanong nyo na dahil may person in charge po. Kasi yung iba, yung ginagawa is nagpo-post lamang po sa kanilang barangay patungkol sa update, patungkol sa social pension for indigent pensioners. Yung iba naman ay pinopost talaga dito sa social media. Kaya naman kinukuha ko at ina-upload ko dahil maraming mga senior citizens ang palaging nanonood sa aking mga vlogs. And ngayon ay gusto kong ibahagi po sa inyo ang mga kumpletong requirements patungkol po sa pagkuha po ng inyong payout. Pakinggan niyo po ng mabuti. Senior citizens o benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 orihinal na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala, pananatihing presentable ang mga dokumento. Ilagay sa plastic envelope nang iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaryo ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO or OSCA na mayroong original na pirma ni na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance, and authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda o thumb mark ng senior citizens, benepisyaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na pinesenta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda, thumb mark sa authorization letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng pensioners. Warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ni MSWDO. Xerox ng death certificate ng benepisyaryo na may mayroong serial number. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan na certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang benepisyaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Ito yung mga pwedeng sundin na estratehiya. Ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo ay per barangay o clustering per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang mga tao. Gawing sunod-sunod ang pila hanay ng mga benepisyaryo base sa numero or payroll number na ibinigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakiusapan, sangat at lalo higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Pagdalahin ang mga benepisyaryo ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghihiram. Magtalaga ng isang staff na maaaring tumulong sa paymaster upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Lagyan ng numero
ang Xerox copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. Mga paalala: maglaan ng malawak na space para sa pagdadausan ng payout at ng upuan para sa mga benepisyaryo ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng certification of same person sa bawat lamesa na upuan ng mga paymaster at siguraduhin may lagda ito ng MSWDO at CSWDO. I-check ang mga lagda o perma sa mga dokumento kung orihinal o kumpleto. At doon po nagtatapos ang ating content. But nasasabi ako kanina na magbibigay ako ng dagdag paalala patungkol pa sa ating mga senior citizens sa dapat nilang gawin sa kanilang pagpe-payout. So una po, magsuot po tayo ng face mask. Pangalawa po, magdala po tayo ng alcohol. Pangatlo ay sumunod lang po sa lituntunin ng payout. Pang-apat, magdala po ng assistance kung kinakailangan po niyo ng katulong po. At para kasi ngayong mga araw na ito ay uso na po yung MPAX. Para po manatiling safe tayo, dapat sundin po natin ang mga control, quality control sa pagiging safe. Yun naman po aking masasuggest. And nasanay nakuha niyo po ang punto ng video kong ito na ibinibigay ko lahat po ng aking makakaya. Ano man yung pong mga balita na dapat ninyo mapakinggan. This is me again, Ruel Lunesatanyo. Maraming salamat po sa palagiang panonood and road to 60,000 na tayo. And salamat po sa palagiang pagsusuporta. See you again next time sa aking vlog.